Inambus, mga kaibigan, yung artista na babae, si Kim Chiu. Mabuti na lamang ay hindi po nasaktan o anuman dahil yung kanya pala sasakyan bulletproof. Kalain ninyo, malalim-lalim yan, ano ha? Pati babae, ha? Oo, artista eh. Oo. Diba? Mga kaibigan, at saka marami tayong itatanong, diba? Ito naman hong yung mga utang. Yung mga inuutang ng Pilipinas sa iba't ibang bansa, mga kaibigan, na matatandaan ninyo, pinasuspinde, di ba? Nagmalaki, nagyabang, di raw natin kailangan. Pati dun nga sa BFA, di ba, tayo raw titindig na mag-isa sa sarili. Naku po. Titindig na ano? Sariling paang may diabetes. Ha? Ano, no? Sariling paa na may diabetes. Eto ngayon, mga kaibigan, pinababawi na, ha? Mga kaibigan ni Presidente Duterte sa pamamagitan po nitong si Mijaldea. Di ba? Sabi pa nga dyan kasi itong mga bansang ito na nililift yung suspension sa pag-utang, mga kaibigan. Kasama dun sa 18 bansa na sumusuporta sa bansang Iceland o dun sa resolution ng Iceland. Kontra po, mga kaibigan, sa human rights violation dito sa Pilipinas. Kaya nga ito, kinansila, di ba? Ngayon, binabawi na po. Alam kong gumagawa ng ganyan, yung aso yung binabalikan yung isinuka. Paano sasabihin ngayon ng Armed Forces of the Philippines na makatatayo tayo sa sarili natin? Oo, mabigat. Ngayon hindi pala natin kaya dahil kailangan nating mangutang. Oo. O kailangan nilang mangutang. Kasi pag sinabing utang, laging sinasama tayo dyan Bakit? Tayo pagbabayarin Oo. Hindi naman sila uutang, ang magbabayad po tayo. Dadagdagan tayong dadagdagan ng buwis. Oo. Ganyan. Ayun ang pag-uusapan natin mamaya dito, mga kaibigan. Conforme na lang yan kung papayag yung mga bansa na yun. Sa kabila ng panghihiya na ginawa, di ba? Pinagmumura yan di ba? Oo, ni Presidente. Nakusahan pa yan ng kung ano-ano, di ba? Yung Iceland, mga ganyan-ganyan. Ang problema, papayag ba sila? Ano ngayon ang magiging stand nila dyan, di ba? At eto merong mga mamamayan sa komunidad, marami na po ang nababahala, lalo na sa mga subdivision, dahil po sa sandamakmak na mga dayuhang inchik na nakatira sa kanilang subdivision. Nababahala sila sa kanilang kaligtasan. Hindi nila alam kung ano ang pwedeng mangyari. Ito ang idinulog nila, mga kaibigan, kay Senator Richard Gordon. Ayan. Kakalkalin yan. Kakalkalin ni Gordon yan. Oo, na mga nakatira dyan sa mga mamahaling subdivision sa Parañaque. Naku. Sa privilege speech ni Gordon, mga kaibigan, pinakita niya yung mga video footage na nagpapakita sa mga pribadong sasakyan, mga bus at mga van, binababa yung pong mga Chinese national sa iba't ibang bahay sa isang subdivision. Diyan nga po yan sa multinational sa Parañaque.
Isipin mo, sa isang bahay yata, 100 eh. Nakatirang inchik eh. Ha? Isang bahay. Ha? Parang laging may party rin sa bahay, ano ha? At sinasabi naman ni Senator Pampilo Lacson, mga kaibigan, na meron daw mga balita sa kanya na mula 2,000 hanggang 3,000 inchik na People's Liberation Army ng China ang nandito nakapasok sa bansa. Delikado. Anong gagawin niyan? Yan na nga ho yung pinag-usapan natin nauna, kahapon, ha? Hindi ho ba? Yung pong panahon ng hapon, di ba? Ganyan-ganyan na nangyari. Sakop na tayo ngayon kung tutuusin ninyo dahil lang isang mga barko lang dun sa mga teritoryo lang ng Pilipinas. Hawak na ng China yan eh, di ba? Ano pa bang invasion ang pwedeng gawin dyan eh? Invaded na nga, di ba? Invaded na tayo. Maliwanag yan. Ha? Maliwanag yan. Oho eh. Mga walang bisa, ha? Paano tayong hindi lulusubin dito, di ba? Aagawin yung kinakain natin. Isipin mo, sa karagatan lang, hindi natin makuha yung atin. Nababalitaan naman ninyo siguro, di ba, kahit sa social media, ipinakikita lagi yung mga clam, yung malalaki, mga giant clam, na yan makukuha mo lang sa malalalim na lugar, di ba? Ng dagat natin. Mga kaibigan, ang totoo niyan, may mga laman yan yung pearl fossil. Di ba? Pwedeng ano yan kung meron tayong, anong tawag mo rito? Yung technology, pwedeng gawing perlas yan Yan, Di ba? Hindi ba ang Japan merong Sumitomo pearl? Yung kanila mga cultured pa yun Ito, natural ito Ang lalaki ho niyan, mga kaibigan, tumitimbang yan ng hanggang 50 kilos o mahigit pa. Inuubos nila Laman lang yun. Oo. Samantalang nga, endangered species na yan Hindi pa yun. Ayaw nang ang pahuli yan. Hindi pa yun ang masama, Peter. Oo. Ang masama, bawal sa Pilipino yung mag-possess niyan. Oo. Pero sa inchik, hindi bawal. Oo. Pati nga krimen Ang krimen dito, gumawa. Bawal sa... Bawal Pilipino, kala inchik ang gumawa. Ayun. Parang lang tayo nasa China Tama. Hindi, sa China, hindi sila makagawa ng krimen. Diba? Hindi gumagawa Oo, ginagawa tayong dayuhan ng gobyerno natin sa sarili natin bansa. Pati sa krimen, sila pa Iba ito, no? Sila pa rin ang bida. Tayo wala nanonood. Iba ito, mga kaibigan. Sipi mo, mga bayani natin nagpatiwakal. Nagbuwis ng buhay. Para lamang, ika nga po, makamta natin ang ating kasarinlan. Di ba? Pagkatapos ganito. Kung makakabalik lang yung mga bayani. Ano pa sabi? Ang sabi, siya pa bide. Siya na naman ang bide. Oo. Ano sabi? Aba, sabi. Hindi ako papayagan niya. Oo. Hindi, wala pa raw siyang Wala pa akong makita hanggang ngayon na magiging magaling na presidente. Ang magaling na presidente kailangan pumatay at Iyon. nakahandang mamatay. Bakit niya sinasabi yun? Yun ang niya Hindi. Sinasabi niya yung para maging normal. Di ba? Para maging legal yung ginawa niya. Ganyan yung krimen Kahit sa media, ganyan din ang ginawa di ba? Binaboy din ng mga media practitioner yung profession Nag-engage sa mga partisan politics, di ba? Kapalit ng pera, siyempre. Sana man lang kung nagiging partisan ka dahil sa maganda simulain ng pinapanigan mo. Pati mandarambong di ba? Yung ba? Yung ginawang normal na lang Oo, para maging normal. Oo. Parang hindi na Hindi na masama. magiging krimen, Oo. di ba? Kaya sinasabi yun na pakiulit nga. Sabi, wala pa akong makita hanggang ngayon
na magiging magaling na presidente, kailangan makahandang mamatay at pumatay. Hindi mo siya nakahandang mamatay. Pumatay lang. Oo. Kasi hanggang ngayon, hindi pa siya nagpupunta ro sa sa West Philippine Sea para sumakay sa jet ski papunta ron, di ba? Hindi. Kasi alam niya, pipigilan siya ng, ng presidential guard. Hindi, sama niya. Ha? Sama niya. Hindi sasama. Ang sabi nga ni Gordo naman, mga kaibigan, imposible daw na si Presidente Duterte hindi alam ito pong money laundering ng mga incheck dito sa bansa. Ha? Imposible nga naman. Tama. Imposibleng hindi niya alam yung pagpasok dito niya sa BUA, di ba? Katunayan, di niya ino-order ang pagbawi, di ba? Pagbaliwala na doon sa BUA na pinirmahan nito si Aguirre. Ano nakikita mo ngayon doon sa investigasyon na yan ng pastillas, mga kaibigan? Wala. Ako nakikita ko rito para bang nagamit pa si Risa Hontiveros Ganun. para sumikat lang Nagpagamit pa dito sa mga unggoy na pinagsasalita niya dyan. Bakit ika nyo? Sipin mo yung mga nag-aakusahan na yan, pare-pareho na kinabang yan. Yan. Yung si Ramon Tulfo, ang galing niyan, di ba? Napakalinis niyan Pero kung may lifestyle check sa media, ito una mong pa-lifestyle check. Yan. Di ba? Tapos ito naman si Aguirre, siyempre, sasabihin niya hindi raw totoo yun. Pinagtanggol agad ni... Wala namang kriminal na umamin Pinagtanggol agad ni Leonardo Guevara. At saka ni Panelo. Ang sabi, hanggang ngayon, di pa ako naniniwalang... Mas mati... paano? May BUA kasi yung authority sa implementation ng visa upon arrival, powers ng DOJ yun Ibig sabihin lang, nakikinabang din si Guevara. At saka para sinasabi niya, malinis kaya malinis din to. Kung ako man ang kumita rito, malinis din ito. Di ba? Ito yung ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, gawing normal yung masama. Di ba? Yung masama, nagiging normal. Dapat ka naging normal, parang hindi na masama. At saka, ang mga tao, papayag na. Kasi wala namang magagawa. Gumaga, given na yan. Sige na. Okay na yan. Ano na nangyayari? Yan na nangyayari ngayon. Marami pa ho tayong mga pag-uusapan ngayong gabi, pero kilala nyo ba si John Travolta? Kilala mo ba yun, Peter? Galing sumayaw niyan. Hindi. Tsaka yung si John Travolta, nung Sabado yata, sumugod sa ospital Isinugod yung sarili sa ospital. Alam mo kung bakit? Bakit? Inakala niya na meron na siyang coronavirus. Bakit? Nilagnat Nilagnat daw si John Travolta. Nung surihin siya ng doktor, mabuti naman at natuklasang hindi pala coronavirus. Saturday Night Fever. Medyo malalim yung Peter, yung nangyaring ambush dito sa artistang bata na si Kim Chu. Di ba Koreana yan? Alam ko, Chinese Chinese ba? Chinese yun. Mga kaibigan. Ano kaya motibo? Walang nasabi. Hindi, inambush, di ba? Ngayon, yung sasakyan niya, bulletproof. Ang tanong, bakit? Ayun. Bakit bulletproof? Bakit siya nakasakay sa isang bulletproof na sasakyan? Ayun. Sabihin,
Kasi masama ang balita ko eh. Ah, Nai-involve sa illegal eh. ayun. Yung, ewan ko kung totoo yan, pero hindi na natin tutuloy yan. Oo. Ang tanong, ito si Kim Chiu, ngayon lang ako nakarinig ng ganong artista. Oo. Naka-bulletproof ka na sasakyan. Di ba? Ibig sabihin anticipated niya na pwedeng merong umambo sa kanya. Ganun. Oo. Anong motibo? Oo. Anong dahilan? Yan, nangyayari sa mga sindikato o kung ano man. Pero, ito pa isa mga kaibigan, na dapat nating mapansin itong batang ito, ay yung ginawa sa kanya na pag-ambush, maaring hindi siya ang pakay. Di ba? Hindi, kanya ba yung sasakyan? Hindi natin alam, Yun nga, hindi pa ayun. ini-establish yun, wala namang nilalabas pang registration whatsoever. Siyempre, depende na sa kanila yan, gusto nila, pero krimen ito dapat imbestigahan ito. Kaya gusto nilang ituloy yan o ano man yan, automatic yun sa panig ng batas. Dapat ipursu ang anumang ang investigasyon. May malalim na yan, involvement ng iba dyan. Ito, tignan ninyo. Yung krimen, yung ginawa sa kanya, maaring hindi siya ang pakay. Di ba? Pero nakita ninyo, ganyang kahayop yung mga gumawa. Kasi, hindi na nila inaalam kung sino yung... Nakasakay. Lagi nilang pinipresume na ba't yung sasakyan na target ng assassination, mga kaibigan, lagi nilang ina-assume na doon nakasakay yung target nila. Hindi ba? Oo. Yung subject, di ba? Ba't ganun? Yun. Hindi, yan, bago gawin yung krimen yan, sinusurveillance yan Ilang araw. Kung anong oras umaalis, kung saan, ano ruta. Malamang alam na si Kim Chiu Hindi, Ayun, kasi pwede. ganito Ang sabi ang narinig kong sinabi nung Kim Chiu, alamin nyo muna niya kung yung plate number. Yung plate number yung sinasakyan niya. Ibig sabihin, ang duda ni Kim Chiu sa kanyang sarili, may ibang sasakyan na pagkamalan yung sasakyan niya. Pero hindi ganun yun. Bakit bulletproof nga? Yun nga ang tanong Bakit bulletproof yung sasakyan? Hindi natin minamasama yun. Walang masama. Pero bakit gumagamit si Kim Chiu ng bulletproof na sasakyan? Hindi naman siya, hindi naman siya natin alam na, o kilala bilang membro ng sindikato, gumagawa ng kawalangan. Wala naman sa pagmumukha niya yung gagawa ng krimen, di ba? Harmless O kaya involved sa malalimang sindikato. Ganun. Wala naman di ba? Ang pagkakakilala natin sa kanya, artista siya. Di ba? Sweet pa ang image niyan. Three times pa mga image niyan, di ba? Mga pakyut, di ba? Hindi naman yan. Nagpapasexy, hindi. Hindi naman si Robin Padilla yan, na walang hiya, di ba? Walang hiya na sa pelikula. Ganun din pala sa tunay na buhay, di ba? Hindi naman siya si Philip Salvador. Ayan. Di man siya si Mocha Uson. Si Mocha Uson, hindi naman artista yan. Hindi naman siya si Jingo. Artistahan lang yan. Jingo ba? Artista pa? Nung isang araw nga sinara ko na naman yung television. Bakit? Ang alain mo, palabas yung pelikula nitong hindi. Hindi pa yun. Gumagawa raw ng pelikula ngayon. OFW yata. Di syempre siya ang producer Siya nun. bida. Diba? Kukuha yan ng, ikaw ang magpanggap na producer. Pero ko gagastan ito, Para kung mandidato ulit. para pang kandidato na naman niya. Baka panloko na naman tayo, di ba? Gagawa tayo ng pelikulang walang manonood. Hindi naman ganun si Kim Chiu. Yan laban mo ng pustahan, walang manonood
box office yan sa Langaw. Di ba? Kung may manood dyan, babayaran nila. Kailan bayaran nila para panoorin Para siya. panoorin. Yun yung dating pelikula niyan, ganun din Biglang nanonood ako ng TV. Pagbukas ko ang palabas siya, pelikula. Alam mo ang ano niya, eksena niya? Ano? Eksena niya, medyo parang makikipagtalik siya. O katatapos lang. Baka kalahin mo walang damit pang itaas. Nakapantalong maong. Alam mo ninyo, yung pantalon, hanggang dibdib yung bewang Ang lakas ng loob, di ba? Samantalang nung araw, may kwento ko sa iyo, Peter, Huwag naman kayong nung araw, sinasama ako nung tsuhin ko Pagka may pelikula sila shooting sila sa mga probinsya, ganyan. Yung kanilang pelikulang ginagawa noon, yung costume picture Nakabahag sila Kabahag. Yung ba mga native na Pilipino, yung parang mga mandirigma di ba? Siyempre, lahat ng kasama ron sa pelikula, pag lalaki, nakabahag. Di ba? Mga yun, kibuli. Kibuli. Kala ko kibuli. Pag mundo, doble yun, kibuli. Alam mo ba, bata ako Bata ako hindi pa ako teenager nun mga teenager na ako. Yung mga 13 anyos, yan. Mga kaibigan, nakipag-away ako inaway ako nung isang guns. Yung isang guns doon sa pelikula. Hiniram ko yung gitara niya. Mas magaling ako mag-gitara sa kanya. Galit? Nagalit? Nagagalit sa akin. Laki-laki ng katawan. Sinumbong ko ngayon. Hinabol pa ako nakita nung chewing ko, sabi ko, inaano ko. Sabi, tumigil ka Ikaw, sabi niya sa akin, sumali kayo, mag-bag ka. Ako, bali. Nakakaya, di ba? Tapos nakita ko yung mga extra na nakabag, doon ako isasama, isipin mo yan. Tapos nung ako kumakanta nung araw ito kwento na lang ito nakaraan na ito di, merong bakla. Hindi mo malatang siya bakla Ano ito, movie writer ito. Pero sila mga sikat na movie writer noon. Lintik, pag nakita mo yung bakla na yun, mukhang guns. Nung araw, Ang pangit Ganun ang bakla. Nakakatakot, Hindi, hindi katulad ngayon. Iba. Yung pala, bakla ito. Siyempre, regular siya, malalaman mo. Alam nung mga may-ari, nung manager. Ngayon, sabi niya, gagawin kitang artista. Sinusulat niya ako sa mga kwan, isipin mo, yung mga artista ko, isulat niya, kapraso lang ako ilampahin Ba? Kung ilabas niya, hindi naman ako artista, di ba? Makanta lang ako sa isang bar. Gusto niya akong build up. Gusto niya sigurong ma-impress ako sa kanya. Kaya niya akong pasikatin, ganun. Hindi niya alam, wala akong hilig sa ganun. Di ba? Sabi niya, meron akong siyang scriptwriter ng mga pelikula ni Nino Mulak. That time. Lahat ng pelikula ni Nino Mulak, siya ang gumagawa ng script. Sabi niya, gusto mo bang isama kita sa pelikula? Anong gagawin ko ron? Mamumulot ka ng basura. Ano? Hindi naman ako artista ako Singer ako Di ba? Bigyan mo ako ng papel kung gusto mo. Yung kumakanta lang ako kasi hindi ko na kailangan umarte. Hindi ako marunong umarte
Oo. Di ba? Mm. O, di dun, kung halimbawa, may eksenang, kailangan may singer, o ako yung ilagay mo ron, di ba? Hindi halatang hindi ako marunong umarte. Namimili ako ng role eh. Yun, mga kaibigan. Oo. Eto si Kim Chiu, balikan natin. Oo. Yan, iba image niya eh. Oo. Sweet. Hindi naman nagpapasexy yan. Oo. Ba't nagkaroon ng ganyang trahedya sa buhay Yan niya? yan ang isang malaking Yan ang malaking tanong. pamabalagan. Dapat yan tignan ng investigador. Sino may kagagawa niya? Oo. Diba? Anong dahilan at nagkaganyan? Tsaka- Yung aksidente lang. Pagka-krimen, ang una mong i-establish, siyempre, motibo. Motibo. Ano ang motibo? Ayan. At bakit itong si Kim Chiu merong sasakyan na bulletproof? Pero kamakailan lang, di ba, issue yung, issue naman yung sa nanay ni Sarah Geronimo. Ayan. Kasi ito si Sarah, at saka yung dati niyang boyfriend, asawa niya na ngayon eh. Oo. Sino ba yun? Mateo ba yun? Mateo. Mateo Guiduccelli. Italiano yun eh. Nagpakasal pala ito. Di ba ang balita, etong si Kwan, etong si, sa tawag? Sarah. Si Sarah, yung nanay niya, doon sa reception ng gulo. Ayun. Siyempre, nag-skandalo ron. Kasi tutulo siya sa pag-aasawa nitong si Kwan, si Sarah Geronimo. Ngayon, ang hindi nila alam, pangalawang gulo na yun sa reception. Gano'n ha. Oo. May nauna pa. Oo. Kinasal ito sa Kwan, civil nung mabalitaan, sinumbong yata ng gwardya, sabi, naku, si Sarah kinakasal. Ha? Tumakbo ngayon yung nanay niya sa simbahan nagpunta. Pagpasok niya sumigaw yung nanay. Sabi niya, itigil ang kasal. Ba di siyempre, nagtinginan yung mga tao. May kinakasal. Nando sa altar. Hindi, sabi nga may sumigaw, sabi, tarantado, hindi kasal to. Binyaga to. Nagulo ngayon yung kasal. Kaya napahiya siya. Nanap niya, nasa reception na siya nagpunta. Doon na nagkagulo. Pangalawang gulo yun eh. Doon nagwala. Mga kaibigan, ang gobyerno daw po ay binawi na yung suspension sa pag-utang at doon sa mga iginagawad na grant agreements sa mga bansa na sumuporta o sinuportahan yung United Nations Human Rights Council resolution kontra sa mga patayan sa drugs dito po sa ating bansa, di ba? Sa inilunsad na gera ng gobyerno. Meron daw petsang February 27. 27, anong petsa na tayo yun? 4. 4 na, ilang araw na pala ito. Meron ng memorandum na inihanda sa opisina ni Executive Secretary Salvador Medialdea para ipagbigay alam sa lahat ng department secretaries, mga head of agencies, lahat ng sangay ng gobyerno, tungkol sa pagbawi dito sa suspension na ito. Di ba natatandaan nyo, sinuspindi ni Presidente, wala, hindi na kami utang. Nagyabang eh. Malaki pa eh. Noong August yan, 2019, pinasuspindi ni Presidente yung negosasyon at yung lagdaan sa lahat ng loan and grant agreements sa 18 estado na nag-co-sponsor noong at bumoto ng pabor doon sa Iceland-backed resolution. Malalaking bansa yan. Mayayaman yan. Tama. Ito nga yung magpapautang eh. Utangan. 18.
please be informed, nakalagay, that such directive is hereby lifted, effective immediately. It is understood, however, that all necessary approvals, authorities, and clearances required by, ano na to et cetera na lang ito, mga kaibigan. Pero ito yung mga bansa na bumoto pabor doon sa resolution laban sa human rights violation dito sa Pilipinas. Itong Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Fiji, Iceland, Italy, Mexico, Peru, Slovakia, Spain, Ukraine, the United Kingdom of Great Britain, and Northern Ireland and Uruguay. Ang dami. Oo. At ito mga bansang ito yung nagkakaisa laban sa human rights violation, hindi lamang dito. Oo. Kasi ito yung mga signatory ito sa UN di ba? Ang mundo yan. Kahit na anong bansa na merong paglabag sa ano ito? Oo. Paglabag sa karapatang pantao, ano yan? Against sila dyan. Madalit sabi, nung una, merong agreement. Pipirmahan na sana. Oo. Pero, naglabas ng resolution, ikinagalit ni Presidente Duterte yung pagsuporta nitong mga uutangan doon sa resolution na Kumukundina. na ang sponsor ang Iceland. Oo. Di ba? Binatikos niya pa nga, pati yung Iceland, may sinabi siyang masama Oo. Laban dyan sa mga bansa na yan lalo doon sa Iceland. Ngayon, doon sa kasunduan na yun, siyempre, ang pag-utang, hindi naman basta, pautangin mo, ganun ba? O magkano? Hindi naman basta ganun yun Oo. Ang pag-utang, laging merong nakapaloob na kondisyon yan. Meron. Para kang, nangungutang ka. Meron kang, halimbawa, magsasanla ka, utang din yan. Oo. Magsasanla ka sa pangkaraniwan sanla, pati sa bangko. May kasunduan yan. Meron. May mga kondisyonis May yan. terms yan. Terms and condition. Di ba? Ngayon, yung iba nga, meron pang yan. Ewan ko kung ginagawa pa rin yan, yung kung tawagin nun letter of intent. Di ba? Oo, ganyan. Magsasubmit ka bago ka umutang. Meron pa nga, saan mo gagamitin? Hindi, yun nga, yung letter of intent, isasabihin mo ron. Na umuutang kami ng ganito at ang pagbabayad namin, ganito namin gagawin. Isasagawa. Karaniwan na dyan, kasama yung itataas namin ng buwis. Yan, di ba? Ng ganitong sa ganitong kung saan. Para katunayang mababayaran. Yun ang bilang garantya Garantiya yun. na aming mababayaran yung inuutang namin. Pero ngayon, kung ano man yung kasunduan nung nakaraan, hindi kaya iba na ngayon. Oo. Ha? May iba yan. Lalo na merong... Lalo na gumawa ka ng atraso. Tsaka may outbreak ngayon Hindi, tsaka pagtitiwalaan pa ba tayo? Ayan nga Sa palagay ninyo? Hindi na tayo. Hindi naman tayo kasali sa umuutang Kung ibigay man yan... Tayo kasi yung collateral Oo. Kung ibigay man yan, mabigat na magiging mga kondisyon. Tayo yung collateral. Tandaan ninyo sa pag-utang, ang laging isasangkalan yan, ang sambayan ng Pilipino. Kasi dyan nila kukunin yung ipapangako nilang kabayaran doon sa inuutang nila. Di ba? Kaya nga, halimbawa, yung pagtataas ng buwis, saan ba ipapataw yun? Di ba sa mamamayan yun? Sa madalit sabi, ano yun? Yung sinasabi natin kanina? Yung letter of intent. Ngayon, ang problema nga ngayon, yung confidence, wala na Wala na. Paano ngayon yan? Bibigat ang mga kondisyon yan kung matuloy man. Ganyan. Madadagdagan ng mga kondisyon yan. Siyempre. At saka tandaan ninyo,
sinabi rin ng AFP Oo. na kami makakatayo, kaya naman natin tumayo sa sarili. Sabi nyo lang yun eh. Kasi ayaw nilang kontrahin si Digong, Oo. di ba? Mga kaibigan, subservient sila, parang si Bato. Oo. Si Bato, naturingan mo, tayo nga sinasabi, umpisa pa lang eh, hindi pa senador yan, ano sabi natin, malaki ulo niyan pero walang laman. Di ba? Oo. Kumbaga sa kwan sa buko, Oo. wala eh. Wala. Yung utak niya, yung laman ng buko, ano yun? Malauhog. Oo. Ha? Pati kabubuhan, gusto nilang gawin ng normal ngayon eh. Ayan. Sa Senado, di ba? Yung katangahan. Gusto nila, yun ang maging trend na ngayon kung ano ang klase ng pagkatao nila, paano nila ginajustify yung sarili nila, di ba? Wala naman silang karapatang manungkulan sa Senado, kung paano nila iginigiit yung sarili nila na mga pagmumukha nila, mga kaibigan, wala naman silang kakayahan, gusto nila maging normal yun sa lipunan natin. Oh. Di ba? Oo. Parang yung kasinungalingan yan eh. Walang iniwan yan sa kasinungalingan. Sino yung nagsabi? Si Gobel. Si Goebbels. ng Ang Germany. bata ni Hitler. Oo. Ang sabi niya, pag ang kasinungalingan daw, paulit-ulit mong sinasabi, nagiging Totoo. totoo sa bandang huli. Sa bandang huli. Hindi totoo yung na nagiging totoo yun. Nagiging parang Totoo. totoo. Kasi laging sinasabi. Oo, parang totoo na. Kasi, kahit magsinungaling ka ng magsinungaling, yung mga tao, pag nabantad sa kasinungalingan mo, parang binabaliwala na nila lahat ng sasabihin mo para sa kanila kasinungalingan, pero baliwala na. Baliwala na. Bantad na eh. Nagsawa na eh. Mga kaibigan. Yan ang larawan ng administrasyon ngayon. Ngayon, sa ginawa nila sa BFA, sa palagay ninyo meron pang tiwala yung mga bansa na yan. Yun yung sinasabi ni Peter. Para makumbinsi mo yan, kailangan sa pag-utang, ganito nga di ba? Pag mangungutang ka, usually, magsasubmit ka ng letter of intent. Babasahin ng inuutangan mo. Kasi ang ginawa mo ron, ikaw ang gumawa ng kondisyon mo eh. Oo. Kumbaga one-sided yun eh. One-sided. Siyempre, di ba? Maaring pabor sa'yo yung kondisyones doon. Oo. Di ba? Malalamangan mo kami samantalang kami maglalabas ng pera, ng puhunan, di ba? Sa inuutang mo. Ang gagawin naman nitong bansa na inuutangan mo, teka muna. Binasa namin yung letter of intent mo, mukhang agrabyado kami. May counter proposal na. Merong merong mga kondisyones dyan na malulugi kami. Oo. Para lang kaming nagtapo ng pera dyan. Ngayon, para meron kaming return of investment, basahin mo tong kondisyon na gusto namin. Yan. Ito ang gusto namin kondisyon dahil kami magpapautang sa'yo. Ganun o yan eh. Pumunta kayo sa bangko. Ikaw ba ang pagsasubmitin ng bangko? Karaniwan na ka. Ikaw, dito lang sa atin. Oo. Mangutang ka. Ibig mo sabihin, yung bangko makikinig sa kondisyon mo. Hindi. Kung paano mo babayaran yung inuutang mo sa kanila. Hindi. Ang magsasabi sa'yo, kung paano ka magbabayad sa kanila para kanila pautangin, yung bangko. Yung bangko. Ganon din sa pangkaraniwan sanlaan, yung ahensya de empeños. Di ba? At dyan mo makikita, baksak ang financial system natin. Yan. Dahil ang budget natin, 4 trillion. Saan kukunin yung iba yan? Kaya napilitan sila, bawiin yung unang sinabi ng Presidente. Kainin mo yung isinuta mo. Ganun eh. Yung Kakapusin yung budget yan mag-aala-aso ka ngayon. Oo. Di ba? Gagawin mong aso ngayon ng sarili mo. Yan ang mahirap eh. Yung masyadong pabigla-bigla,
lahat na lang walang konsiderasyon kung sino gustong murahin. Oo. Ha? Walang statesmanship, ha? Hindi pwede puro tapang dyan. Hindi pwede yan. Yung katulad yung sinasabi nyo nasabi na, hindi pwedeng hindi marunong pumatay. Ito, nagkakamali kayo Ang presidente o sino mang opisyal ng gobyerno, hindi natin yan ibinoto para mahalin. Wala tayong obligasyon na mahalin sila. Mga kaibigan, ibinoto natin sila, ang obligasyon nila, sila ang magmahal sa atin. Ayun. Baliktad yan, ginagawa ninyo. Kundi kayo mga idiot. Kaya nang daming nag-aabusong politiko rito Kasi ganyan ang pinakikita ninyo Nakatangahan Di ba? At ito namang mga abusadong opisyal sa gobyerno, ginagawa nilang utang na loob ng mamamayan, pati yung pagboto sa kanila. Oo. Yung pagkakaboto sa kanila. At pag nasa kapangyarihan na, akala mo kung sino. Ha? Mga kaibigan. At ginagawa nilang obligasyon sa mamamayan na magmahal sa kanila. Ba hindi? Nagkakamali kayo. Ang obligasyon ng sino mang public official, kaya kayo ibinoto, tandaan ninyo, walang obligasyon ang sino mang bumoto sa inyo para kayo mahalin. Ang pwede lang magmahal sa inyo, yung mga nakikinabang sa inyo. Yun, mahal na mahal kayo. Mamahalin ka niya hanggat pinakikinabangan kanyan. Magkakakwarta sila sa iyo Pero ikaw, kayo na mga ibinoto, kayo ang may obligasyong mahalin ninyo ang taong bayan at ang inyong bansa. Hindi ba? Oo. Yun mga kaibigan Tsaka doon sila nanumpa Oo, sinusumpaan yan. Pagka ganun, motherhood statement lang ngayon gusto pang palabasin Obligasyon Oo, ganun. Diba kaya ginagawa nilang normal lahat ng kawalangyaan dito mga kaibigan Lahat ng masama, Inaano tayo yung sinasanay tayo. kinukondisyon. Sinasanay tayo na maging normal ang kabobohan, ang kawalangyaan, pagnanakaw, lahat yan. Ginagawa nilang normal. Mga kaibigan. Pagkatapos, kabaliktaran yung sinasabi na, galit ako sa corruption. Oo. Galit daw sa corruption, pero sa pera ng corrupt, hindi sila galit. Ito ano sasabihin ng mga inuutangan mo? Ayun. Ito, dito, tungkol dito. Ikaw, ano yung simpleng normal na reaksyon para sa inuutangan? Ayan. Pagkatapos mong pagmumurahin kami, lapastanganin mo kami, Oo. ikaw pang mayroong ganang magkansilan yan. Oo. Tapos ito, binabawi mo ngayon. At gusto mo matuloy itong mga utang na ito. Ano ngayon ang immediate? Sa pangkaraniwan tao lang. Huwag na tayong gumawa ng mga high-polluting kami. Inihahatid namin sa inyo ang pag-unawa sa mga issue, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pinaka mababang paraan ng paliwanag Simple. na maiintindihan ng lahat. Kaya nag-aral man o hindi. Oo, Yun ang sinisikap namin. Pinakasimple niyan, mawawala ng gana sa iyo Walang gana na agad Sasabihin yan unang-una, makapal ng mukha nito. Ayun nga. At saka, Mabuti sana kung siya lang. masama yung sinabi Hindi person, ano yung nililit mo? Bakit ikaw maglilit? Hindi ba? Hindi, tsaka ilip mo man yan at hindi. Yung nga yung sinasabi ko kanina. Pautangin ka pa ba? Yan. Pag pinuutang ka, sila naglit. Ibig sabihin, pag pinautang ka, may ibang kondisyon yan. Yan. Lalamunin mo ngayon lahat ng sinabi mo. Papakain sa'yo. Yung sinasabi niya dati, pakain ko sa iyan. Ngayon,
Eh kung yun ang sabihin ngayon, pakain ko rin sa yan. Para di sa DFA, ngayon may bagong statement si Presidente. Maaari daw magkaroon ng palibagong Kita mo na. kasunduan. Pero Na mas ano? sinasabi niya, siya pa rin na magaling. Alam mo kung bakit? Bakit? Ha? Yun daw Amerikang nangungulit sa kanya. Yun, wag ganun. Yun, ano na lang yun. Kumbaga, propaganda niya na lang yun. Face saving. Oo. Ha? Pero, Pagbabangon siya. puri. Pwedeng mabalik ang ang kasunduan na naman. Ganyan eh. Paano nabigla? Ano magiging kondisyon? Ayan. Ha? Oo. Oh, mga kaibigan. Isipin ninyo, mahirap mo nang maibalik yung tiwala, Yun. lalo sa security. Ito itong mga inuutangang bansang ito. Ito yung sinasabi natin na pag inalis mo yung relasyon ng Pilipinas sa Amerika, automatic galit lahat sa iyo yan. Oo. Bakit? Sapagkat lahat ng bansang ito umaasa ng seguridad sa Amerika. Hindi ba? Yun ang role ng Amerika, wala kang magagawa eh. Sila yung kasi yung may capacity at may kakayahan na protektahan Oo. ang maraming bansa. Superpower sila eh. Oo, mga kaibigan. Yun talaga ang papel para maintindihan nyo na. Kasi matagal na tayo nagdidebate tungkol sa kano, mga ganyan, maraming galit sa kano. Hindi nyo sinasabi yung totoo eh. Oo. Ito yung totoo. At hindi naman pinagmamalaki ng Amerikano yan kung sila nagsasalita, hindi naman nila pinangangalandakan na eto kami ang protector ng buong mundo. Hindi. Pero lahat ng mga bansang yan, isinasalalay sa kakayahan ng Amerika Oo. ang kanilang seguridad. Tsaka isa yan sa titignan ngayon ng nagpapautang. Oh. Yang pagkakasilang yan sa BFA. Tama. Oo, kasi ang laking pera ang involved yan. Tinutulong sa atin, mawawala yan. Oh. security. Nambablap. Oo. Ibig sabihin, blapper to si Presidente Duterte. Maraming ano yan, naanggulo yan eh. Hindi naman niya kayang panindigan. Na nasagasaan. Puro kasi ganun, di ba? Mga kaibigan. Dak-dak, parang si Donald Dak-dak. Ha? Ayan po nangyari. Di ba nakakahiya yan? Ang laking kahihiyan yan. Ang masama pa niyan, yung tanggihan. Ngayon. Oo. Bakit pa kami makikipag-usap sa'yo? Oo. Pwede namang antayin naming matapos ang termino mo. Oo. At saka kami makipag-usap sa iba. Sa iba. Sapagkat ikaw, hindi ka na katiwa-tiwala. Kung dyan sa bansa niyo, hindi ka katiwa-tiwala, sa amin pa. Ano pangahawakan namin sa'yo? Double talk eh, ang nangyayari. Oo. Ang sinusunod mo lang, sarili mo. Iba sinabi ngayon, iba sasabihin. Kung ano yung temperament mo, Ayun. yun ang nasusunod sa'yo. Emotional. Oo. Oo. Diba? Pagka gano'n, mabigat sa isang presidente yun. Hindi ka pwede. Dahil sa ang nalalagay sa alangan, yung bansa, Oo. yung At tao. pati sila madadama. Oo. Sabi mo yan, tanggalin mo yung security namin. Magpapasok ka ng inchik dyan. Baliwala na rin eh. Yung BFA kung tutuusin mo sa pagpasok ng inchik dito eh. Di ba? Kasi yun nga iniiwasan eh. Di ba? Mahawakan ng inchik tong Pilipinas eh. Yun ay kontra na sa BFA yun mismo eh. Yun, oo. Hindi ba? Kaya nabahala na Amerika dyan sa China, di ba? Simula pa lang. Mga kaibigan. Ginawa mo yun eh. Ikaw pa nagmalaki, di ba? Ang kansilahin niya ang BFA. Kala niyo, di ko magagawa yan. Magagawa mo lahat. Pero, yung consequence, sana, handa rin kayong humarap sa consequence. Di ba? Ang hirap pagka pinapananagot na kayo, nagagalit kayo. Para bang yung magnanakaw? Pagka yung mga magnanakaw sa gobyerno, pag sila nahuli, binulgar mo, nagagalit pa eh. Oo.
nagnakaw sila eh. Ano gusto mong gawin ng mga nasa media? Ang masama nga, nagiging normal sa kanila. Yun na nga eh. Hindi ba yung kausap yung justice? Tatakahan niya ako, ba't ako nakulong eh. Yan si Era. Si Era. Oo, si Panganiban. Oo, si Panganiban. Oo. Nagtataka siya. Oo. Bakit siya naging guilty? Di ba sabi ni Era, Oo. kausap niya, nakasabay niya. Mm. Ay sabi raw, kinuwento ni Justice, di ba, Oo. sa column niya. Mm. Ay sabi raw ni Erap tataka ako eh. Ba't ako nakulong eh? Plunder eh. Waiting yung kinuha ko. Oo. Ay sabi sa kanya, nandun niya sa mahigit kung ilang daang Binasa ko niya yung ano eh. desisyon Oo, yung ng desisyon. Sandigan Bayan. Nabasa ko yan. Nandun eh. Oo. Tignan mo, Oo. mga Para sa kaibigan. kanya, hindi masama eh. Oo. Ang nangyari, normal. Yun, di ba? Kaya nga, pati mga anak niya, naging ano, normal sa kanila. Lahat may asunto. Yung plunder, di ba? Yung ang lahat ng kaso nila, puro may kaugnayan sa pera. Pera. Isipin ninyo yun, mga kaibigan. Ginagawang normal. Mm. Kaya kita mo, hindi nila mabanatan si Erap. Mm. Bakit? Kasi pag dinikdik nila si Erap ng gusto, hindi na nila magagawa magnakaw. Oo. Ibig sabihin, pagka ikaw, hindi mo kinukondena, ito lang eh, itong mga hayop na nagsisipagpanggap eh, galit kay Marcos eh. Galit kayo kay Marcos hanggang ngayon walang napatunayan. Mm. Pero si Erap, napatunayan. Convicted eh. Bakit hindi kayo galit kay Erap? Yan. Si Erap pa lang ang napapatunayan ditong mandarambong magnanakaw. Super magnanakaw. Oh, mga kaibigan. Pero hindi kayo, nakita mo ba nagalit si Pinoy? Kakutsaba pa nga ni Pinoy yan eh. Oo. Si Erap eh. Oh, eto, nagalit ba kay Erap to? Hindi. Naging barkada pa eh. Oo. Di ba? Oh, mga kaibigan. Yan ang sinasabi natin eh. Eh, sabi ko nga nung araw pa, inasabi natin, sa Amerika, pag ikaw ganyang klase ka ng tao, kaya Erap, siguro papakamatay ka na eh. Ha? Iba ron. Kasi hindi ka pwede lumabas eh. Pag nakita ka rin sa labas at may nakakilala sa'yo, ito yung hiyain ka eh. Oo. Ostracize ka ron. Sa Japan naman, ang katumbas ng kahihiyan sa kanila, kamatayan. Oo. Di ba? Kaya yung mga nai-skandalo ron, dalawa lang ang pinagpipilian. Magre-resign o pareho niyang gagawin yung magpakamatay. Tsaka resign agad. Bakit? Mm. Kasi sa kanila, ang katumbas ng kahihiyan, kamatayan mo na eh. Sipin mo yung katulad niya, yung di ba may mga okasyon ng Japan, itong pinaghahandaan nila, yung Olympic. Olympic. Kasi marami silang pinagdaanang kalamidad. Di ba? Oh. Medyo, siyempre, bumagsak din ang ekonomiya nila, di ba? Dahil sila, kahit na may kalamidad, hindi nila ipinanghihingi ang mamamayan nila. Oo. Inasikaso nila, kinukwento ko nga sa inyo, di ba? Ina-tsunami, sa Fukushima noon, anong ginawa sa kanila? Pinapili. Gusto niyo bang manatili dito? Ipagpapagawa kayo ng bahay ng gobyerno? O lilipat kayo? Kami maghahanap ng inyong lilipatan. Pinili nila yung kakilala nga namin. Mm. Pinili nila lumipat. Inihanap sila ng gobyerno ng lilipatan. Oo. At dinala sila doon sa lilipatan nila, yung condominium din. Bahay nila yung nasira eh. Ganun ang gobyerno doon. Ganon ka asikaso. Hindi ka gagawing pulubi yung pababayang ka magpalimos sa Oo. karsada. Hindi. Tapos, bawat isang anak nila at sila, kung ilang kayo membro ng pamilya, bawat isa sa inyo ay may katumbas na makukuhang lamsam Oo. na tulong ng gobyerno. Bukod pa, doon sa bahay na pinaglipatan sa inyo, kung ilang taon, babayaran ng gobyerno yun. O isipin mo yun. Magagawa ba dito yun? Nako, Diyos ko. Dito, tumulong ka sa kalamidad.
Para mo sinabing, para ka nagbigay ng pera sa magnanakaw. Oo. Ganun ang katumbas Nangyari dito. sa Taal eh. Isipin mo, ang bigay tulong daw gobyerno, namigay ng tulong yung mga istasyon ng radyo, telebisyon. Ilang araw lang, mamalibos sa kanyo yung mga tao ron. Eh, paano? Yung sinasabi nilang tulong, Asan yun? ano yun eh? Oo. Anong tawag ito? Paimbabaw lang yun eh. Yun. Pakitang tao lang yun eh. Pero totoo, di ba kami rin nung araw pa nagsasabi dito sa programa namin, sinasabi natin, kayo yung mga, sinisita natin yung ginagawa nilang Oo. pangunguli, pangangalap ng abuloy, di ba? Oo. Tapos, ang bida sila. Oo. Eh, unang-una, hindi nga nila, ngayon, di ba, yan ang pinagbububunga nga ninyo, laban dyan sa ABS-CBN. Eh, kami nung araw, ba't yung Channel 7, hindi nyo sabihin yan? Ayan. Eh, ganyan din ginagawa niyan eh. Pareho lang yan. Magkapareho lang yan eh. Nag-uunahan yan. Nagpapalakihan yan ng makukulekta. Pati mga bank account naroon. Dito, biktima ka na, bibiktimahin ka pa eh. Oo, Diyos ko. Oo. Mga kaibigan. Eh, nababanggit natin lahat yan kasi eto, may isa pang gagong nag-message sa akin eh. Kala niya hindi ko makukuha pangalan niya eh. Ang sabi, dapat daw ako tumira na lang sa Japan. Eh, gago ka pala eh. Siguro, lagi niyang narinig na napakalaki ng paghanga ko sa Japan. Alin, kung ako, sinasabi ko nga sa inyo eh, kung ang bata, bago isilang ng nanay niya, mai-interview, Oo. yung matatanong, Oo. pwede kang makapamili ng nationality. Hindi ko pipiliin maging Pilipino. Oo. Ha? Yan, totoo yan. Pero kaya lang Pilipino ako dahil isinilang na akong Pilipino eh. Pero kung merong, kung halimbawa ang isang sanggol, bago isilang eh, tatanungin, paglabas mo dyan, ano gusto mo maging nationality? Eh, dahil pag alam mong ganito, hindi mo pipiliin maging Oo. Pilipino. Yun, Diba? ano yun eh, realistic ka nun eh. Diba? Oo. Yun ang katotohanan Poetic eh. yan eh. Oo. Yung sinasabi natin, pero katotohanan yun. Katotohanan yan. Isipin mo, ganito magiging environment mo. Oo. Ganito lang pala, kaya sisilang ka pala para pahirapan ka lang. Oo. Eh, saan ka makakita ng bansa puro stress? Dito lang sa atin yan eh. At saka mabigat, gobyerno natin mismo. Oo. Ang nagpapahirap sa atin. Yun ang mabigat dito. Yung mga nasa gobyerno. Oo, sa ibang bansa hindi naman ganyan eh. Hindi. Oo, ang gobyerno tumutulong talaga. Yung alis ko nga na 2 weeks ako nawala. Baka akala ninyo, ibang-iba naging pakiramdam ko, malaking stress ang nawala sa buhay ko sa loob ng 2 linggong pamamalagi ko ron. Wala kang maririnig na ingay, walang magulo. Ibang-iba. Wala kang, hindi ka natatakot na ma-hold up ka riyan. Number 1, may gobyerno doon. May gobyerno. Dito wala. Yun ang mabigat. Makikita ninyo, ang isang bansa, kung may gobyerno, wala eh. Pag nakapunta ka sa ibang bansa. Ang kamukha natin siguro, mga walang gobyerno, yung katulad din natin, no, mas mahirap pa sa atin. Marami rin namang gobyerno magnanakaw sa ibang bansa eh. Sa Diba? Africa, ang dami yan. Africa, dyan sa South America. Hindi mo rin pipiliin yun. Diba? Ganun yan eh. Pipiliin mo. At saka yung sinasabi nga, di ba, ni Digong, pinapipili tayo. Meron daw tayong 2 choice. Kung tayo maging masakop ng Amerika o maging probinsya ng China, Diyos ko naman. Bakit? Di ba? Alam nyo, yung pagpapasakop nga, sabi natin sa inyo, 2 lang ang naririnig ko eh. Simula nung ako'y naging tao eh. Masakop ka ng Amerika o kaya sa kwentuhan lang naman eh. Oo. Alam mo, mabuti pa eh. Nasakop na lang talaga tayo ng Hapon eh. Di ba? Kasi nakita ninyo, ito, katulad ng Taiwan, influence ng Japanese yan. Malaki na itulong ng Hapon dyan para umunlad dyan Taiwan eh. Ngayon, yung Hawaii,
Yung Hawaii, sa lahat ng estado ng Amerika, tignan mo ang Hawaii, pinaka maayos Oo. sa lahat. Bakit? Ang daming Ang hapon dami dyan. nga po dyan. Oh. Mga kaibigan, yung mga na-impluensyahan nila na bansa, maliban doon sa Kwan, hindi kasi yung sa, ano ba yun, yung bansa na yun, si Fujimori naging ano rin, magnanakaw din yun eh, hapon yun eh. Mm-mm. Hapon yun, pero doon na siya pinanganak. Na-influensyahan na sila mga ano ron. Nahaluan na siya. Nakaluon na eh. Pero lahat ng mga yung mga lugar na na-impluensya na nga po, naging maganda eh. Paano yung disiplina na i-ano nila eh, na ibahagi nila eh, kung paano sila, ang maganda kung nakuha nating mga Pilipino yung disiplina ng Hapon. Yun. Magiging maunlad tayo. Di ba? Marunong, hindi sila nang babastos ng kapwa-tao. Di ba? Tsaka gobyerno nila hindi magnanakaw. Hindi. Yun ang napaka-importante. Takot na takot ang gobyerno na mapabayaan sila. Kinukwento ko nga, di ba, nung isang beses. Ito, inuulit ko lang kasi kailangan malaman natin, maikumpara natin eh. Kung kayo walang pagkakataong makapag-observe ng ganyan sa ibang bansa, kaya namin binabahagi sa inyo ito para mamulat ang mata nating mga mamamayan. Diba? Katulad yung pag-aaral. Ayun o, yung kinukwento ko sa inyong sa Japan, hindi ka uobligay mag-aral. Walang bumabagsak. Hindi ka pumapasok, pero makakagraduate ka. Ayun, nakagraduate na isang araw. Kaya nga. Pero, uunlad ang buhay nun. Ganun eh. Tutulungan ka pa rin ng gobyerno eh. Diba? Kasi i-recognize nila yung nag-graduate ka eh. Diba? Hindi ka tulad dito eh. Mga kaibigan eh. Graduate ka na't lahat eh. Wala ka naman trabaho. Walang trabaho. At saka doon, nung hindi pumapasok, hindi nakakapasok, hanggang sa makagraduate, hindi siya tinitigilan ng teacher na subaybayan. Di ba? Tinatawagan, ba't hindi ka nakapasok? Bukas papasok ka. Opo, papasok. Hindi na naman papasok. Dadating naman yung taga City Hall. Ano bang gusto mong saan mo gustong mag-enroll pagkatapos mong ng high school o ng junior high school, saan mo gustong eskwela? Ihahanap ka nila. Isipin mo yan, mga kaibigan. Libre na yun Ayun nga mga bata maliliit na bata. Walang ginawa sa eskwela yun, kundi maglaro, kumain. May pagkain. Ang daming pagkain nila. Tsaka dyan daw, alam mo, nawalan ka ng trabaho. Mga 2 buwan, pasisweldoin ka ng gobyerno. Habang wala ka pang trabaho. Biro mo yun. Dito, naku, Diyos ko. Mexico, hindi ka makakakuha dyan. May piso. Di ba? Sila may gobyerno. Kaya yung pinagmamalaki natin dito, senior citizen, tulong na 1,000. Wala yun. Wala. Kayo nga, bigyan ko 1,000, wala kayong gagawin. Hanggang kailan nyo magagastos yun? Kaya nga gamot lang ng matanda, hindi na. Wala na. Hindi natin minamasama yun. Kinukumpara lang natin. Kasi dito, meron lang gawing konti, gusto ipagpagawa na ng rebulto Di ba? Kaya paggawa mo siya ng monumento. Para maipagawa mo sila ng monumento, malaki yung budget na kailangan. Bakit? Ang kapal Isipin mo, isang truck na simento lang sa mukha ni Erap, kulang Igawa mo na rebulto si Erap sa kapal ng mukha niya. Di ba? Nasasabi lang ho natin yan. Ngayon, ito naman si Bato, ganito na ang mga klase ng mga nasa gobyerno ngayon. Hindi ba? Dapat hindi na nagsasalita si Bato. Di ba? Nung araw, hindi uso kalbo, no? Ngayon uso na Uso na. Kaya dapat ito magpasalamat na uso kalbo. Alam mo kung bakit? Nung ako mali, tanungin ninyo, mga nakatatanda, inabot ko
Nung araw, pag kalbo ka, ang tingin siya yung masamang tao. Totoo, hindi. Para ex-convict. Ilag sa'yo ang mga kuwan. Pag nakita, kalbo Kasi ka. ang mga bilanggo nung araw kinakalbo. Oo, sa Muntinlupa. Oo. Walang gupit-gupit, kalbo. Tama. Ganun eh. Kaya nung araw, baka mukhang bagong labas sa binibig to. Ganun Oo. Iniilagan, ano? Oo. Pero ngayon gusto pa ng mga babae yung kalbo, di ba? Aba, oo. Ano yun, makinis yun eh. Sarap kay Masil yun. Yes, sabi, use your head. Iba klase mga kalbo. Pinangaralan ni Tito Soto Si Bato Si Kalbo, si Bato. Si malaki ulong walang laman. Ha? Ano pangalan? Kasi, ito si Bato. Binabanatan niya yung mga kasama niya. Dahil doon sa nagrereklamo siya, nagpapasa ng mga resolution, nag-a-adapt ng mga resolution, mga kaibigan, lalo na kung katulad nitong sa na BFA, di ba? May resolution sila dyan. Meron, Kinu-question nga sa Supreme Meron Court. pa silang Supreme Court na dyan. Petition, di ba? Ito sabi, yung pag-question ng Senado doon sa resolution na kinu-question nila, yung kapangyarihan ng presidente na magbaliwala sa mga treaty, mga kasunduan. Na nababaliwala yung kapangyarihan ng Presidente. Senado. Senado. In-exercise niya parang dictatorial na yun. Diba? Sinasarili niya ang kapangyarihan. Hindi naman niya kapangyarihan. Ini-exercise niya. Diba? Mga kaibigan. Yun ang sinasabi ni Bato. Ang kino-question niya, yung pag-adapt ng resolution. Ganun talaga Oo. Meron talagang ganun sa Senado. Kaya sabi ni Tito Soto sa kanya, hindi ang Senado, hindi puro sunod-sunuran lang. Hindi lang sunod-sunuran sa presidente. Dapat sa lahat ng pagkakataon, ganun ang Senado. Ang katunayan, kaya ganyan ang structure ng gobyerno natin, para masunod yung demokrasya. Nakapatay niya sa demokrasy. Di ba? Yung pagkakahati ng co-equal branch of the government, di ba? Katulad ng executive, may sariling kapangyarihan yan. Ang legislative, Senado, kasama ron, ano yan? Ganun din. May sarili yan. Ganun din ang judiciary. May kanya-kanya yan. Hindi mo pwedeng pakialaman. O kaya tapakan. Iyong kapangyarihan ng... Otherwise, magkakaroon ng krisis sa konstitusyon natin. Lalabag yun. At malalagay sa panganib ang saligang batas. Di ba? Tsaka kini-question ng Senado dyan, kung ano magiging desisyon ng Korte. Hindi, ayaw yan tumanggap kasi natalo sila. Na merong majority. Ganun talaga Anong gusto niya? Lahat nakalolipap. Sa lahat ng pagkakataon. Yun ang pala ang pakay niya, kaya siya nagsenador. Para makapagpakita ng sip-sip. At inaasahan nila, makokontrol nila yung Senado, mapapasunod nila kahit bobo sila. Di ba? Masama na yan. Mag-resign na lang kayo. Si Pacquiao, in-interview, yung dalawang kupal Sabi, ano masasabi mo rin sa presidente lang pwedeng magkansila niyan? Sabi ni Pacquiao, pagka niya tahimik ang batas, dapat tahimik tayo. Hindi niya alam, merong mga desisyon na kahit wala sa letra, yung implied. Tsaka yung sentido común. Yun. Sentido común, nung pagtibayin niya, kasama Senado
Oh. Kaya kung yan, kakansilahin mo, dapat kasama rin ng Senado. Hindi, tsaka, Yan eh. minsan nga, kahit may kapangyarihan ka hindi mo dapat abusuhin. Yan, siya pa. Yun ang totoo nun. Mm. Pag-abuso sa kapangyarihan ang nangyayari. Oo. Di ba? Huwag mong masyadong, don't push your luck too hard, sabi Oo. nga, di ba? Kasi may hangganan lahat yan Yung nasalitang presidente lang ang pwedeng, delikado yun. Mga treaty yan eh. Hindi, tsaka yung sinasabi niya na wala siya nakikita ang presidente, mapapalit sa kanya. Ba't sino? Kailan naging responsibilidad ng naupong presidente na humanap ng papalit sa kanya? Ayan. Hindi, wala kang responsibilidad na gano'n under anong batas man. Wala. Self-serving, yung salitang yun. Nagpapauso ka. Gusto mo lagi, nagpapauso. Yun ang hilig niya. O kaya, nagagamit niya yan para mailayo doon sa mga tunay na issue na hindi na-address ng gobyerno. Ekonomiya. Lagi silang nagpapaputok ng Corruption. gumagawa siya ng... Wala na, lunod na itong administrasyon sa corruption eh. Ang tindi ng corruption ngayon. Mga kaibigan, di ba? Ang sasabihin ninyong, ang sabi, wala raw siya nakikita ang papalit. Kailan mo naging yun? Responsibilidad. Ang unahin mo, yung problema. Hindi mo problema, inuuna mo. Sinasama mo pa kami sa kalukuhan ng ganyan. Di ba? Lugar na hindi naman pinag-uusapan yan. Dapat ipaliwanag tuloy sa tao. Di ba? Pinapaliwanag namin na wala pang Herodes na ganun. Wala no, saan niya iniimbento yun? Ibig sabihin niya, kailangan siya masusunod sa pagpili. Ano pa, papel ng taong bayan? Naboboto, hindi naboboto. Tapos sinabi pa kailangan marunong pumatay. Yun ang mabigat, yung sinabi niya. Hindi, para nga maging normal yung trabaho niya. Di ba? Yung ginawa ng gobyerno niya. Kaya nga may Sus Mariosep. Ito, tingnan ninyo kamakailan nag-eleksyon yung Philippine Councilors League. Alam nyo nangyari, nagkaroon ng dayaan. Ito, tingnan ninyo. Itong eleksyon kamakailan ng Philippine Councilors League. Sipin ninyo, itong Philippine Councilors League, samahan ito sa buong Pilipinas ng lahat ng konsihal ng bayan at saka lungsod. Di ba? Ang dami niyan. Ang dami niyan. Oo, kapal yan. Siguro kung hindi ito Libo yan. pinakamarami, ito yung susunod sa barangay na sa bilang ng membro niyan. Buong Pilipinas yan, lahat ng konsihal ng bayan. Hindi ito barangay yung panlunsod ito, sanggunian. Sanggunian, panlunsod at saka pambayan, di ba? Ngayon, ito may eleksyon noong February 27. Ilang araw pa yun, di ba? Nakikita na natin, gumagala na yung mga may tatak ng PCL, di ba? Sa Maynila. Ngayon, ginanap yung eleksyon dyan sa MOA. Alam ba ninyo? Ginamitan ng ng Smart Magic. Ayun, Smart Magic. Yung mga konsihal na dismaya. Kasi pinapasok nila yung Balota. yung balota, yung bumoto na di ba? Pagpasok ng balota, yung resulta iba. Iba, sa sinulat nila. Iba sa binoto nila. Ngayon, ang inaakusahan nilang nagmanipula nitong pandaraya dito, ito, tingnan ninyo yung national chairman na ang pangalan si Danilo Dayanghirang ng Davao City. Ayun, taga Davao Davao City. Group na naman ito. Mga kaibigan, dinaya nito kasi tumatakbo siya for election. Ang kalaban niya yung si Jesiel Richard Salceda ng Pulangi, Albay. Hindi ko lang malaman kung kaano-ano ito ni Joey Salceda. Hindi naman nanganganak si Joey Salceda. Hindi, yun ba naman Diyos ko. Wala naman matris si Joey Salceda. Meron 18.
Ilang piraso. Ngayon, eto, isipin mo to, sa kanila nangyayari yan. Ang laki ng ginastos dyan. O, dalawa lang sila magkalaban. Kasi may gusto yata manalo, taga Luzon na. Mhm. Kaya suportado nila itong si Salceda. Imbes na yung Dayang Hirang, narinig ko mga apelyido niyan. Araw pa yan. Panahon ni Marcos eh. Oo. Isa yan. Malakas yan. oo. Oo, malakas ang kapit niya kay panahon pa ni Marcos. Hindi ako nagkakamali. Apelyido ng may-ari nung pinakamalaking tour agency dito. Tourist and Travel Agency. Yung Radja Tours. Hindi ako nagkakamali. Dayang Hirang yun eh. Very influential ito hanggang ngayon, mga kaibigan. Pero, para dayain mo yung eleksyon, puro na kayo mga opisyal ng Oo. gobyerno. Kayo, nagwawalang yaan pa. Di ba? Oo. Anong klaseng mga tao ito? Anong klaseng tao itong Dayang Hirang na ito? Mga kaibigan, anong klaseng taga Davao ito? Ang sasama ng ugali, ano po? At dito, dayan eh. Oo eh. Sipin mo. Naalala ba si Mayor Lim noon, yung Manila Film Festival? Ang galit niya. Oo. Di ba? Nagkagayan doon. Nakulong sila lahat. Oo. Galit na galit si... Kaya galit sila ron eh. Yung mga artista, galit kay Lim eh, di ba? Pati yung yung si Buruka, Oo. si Lolit. Lolit Solis. Oo. Si Lito Magat. Sabi yan palang visa upon arrival, ipinaknukala ni Wanda Tae Esteteo, nung time niya, para daw lumakas ang turismo. Hindi niyo ba nabasa kolum ko? Lumabas sa kolum ko yan 2 years ago. Isinulat ko yan bago masibak si Kuan, Aguirre. hindi, si Wanda Teo, meron siyang isinumite sa sa Department of Foreign Affairs, si Cayetano pa nakaupo. Oo. Tinutulak nila ron, magkasama yan eh, yung visa outsourcing. Ayun. Ano ibig sabihin ng visa outsourcing? Ipapa-privatize yung issuance ng visa through agency na travel agency. Di ba dati kukuha ng visa kung sino yung tao, siya ang pupunta roon. Ngayon ubaya na sa travel agency. Yun ang project na isinubo ni Wanda Teo kay Cayetano. Mga kaibigan. Kaya sabi ni Aguirre, pinipilit ako ni Wanda Teo noon kinukulit ako, ipatupad ko yung BFA. Yung BFA, at saka yun, symbiotic yun. Oo. Magkasama yun, ibig sabihin. Para pagbigyan itong kapritsyo ni Wanda Teo, pinatupad yung visa upon arrival. Pero ang nagpapirma iba naman tong visa upon arrival, kay Aguirre yun. Oo. Itong kay Wanda Teo, project ito. Project. Pagkakapirahan ito. Diyan sila magaling eh. Tanongin nyo sa akin kung di totoo. Siguro nakikinabang sila hanggang ngayon dahil ang nagpapatakbo ng travel agency, yun yung mga nakinabang dito sa airport ni Wanda Teo. Si Wanda Teo, dating yan eh. Ang business niya is travel agency. Alam niya Mga kaibigan. Mga tulpo, nakikinabang dyan eh, di ba? Sa visa upon arrival na yan. Yung sabihin, hindi. Kaya kayo, nagbabanatan. Ako kaya suspecha ko si Risa Ontiveros, nagamit eh. Kasi gusto nilang magsiraan dyan, di ba? Dyan sa kitaan dyan. Oo, malaki. Mga kaibigan, para mabulabog na yan, siguro merong gusto kasi suwapang lahat eh. Suwapangin lahat, di ba? Baka mag-ingat ka kasi
Baka sa katangahan ninyo, magamit lang kayo dyan. Asa na yung mga ibang dapat na ipatawag nyo dyan? Ha? Nasaan yung, yung si Cuevas? Nasaan yung mga Pogo? Nasaan yung mga iba pang sindikato dyan? Di ba? Oh, wala naman eh. Gusto na yata wakasan nito sa susunod na hearing. Last na yata eh. Wala na. Tapos andun pa rin yung visa pan arrival. Oo, mga kaibigan. Alam ba ninyo kung sino yung naglapit kay, kay Wanda Teo? Para ika nga po isubo nila yung outsourcing, visa outsourcing na yan. Yung isang Chinese, isang agency, na merong record na nasangkot sa malaking credit card scam. Ayan, mga kaibigan. Sinulat ko yan nung lumabas itong column ko tungkol dito kay Wanda Teo, mga kaibigan, noong anong pecha nga yun? 2018 yun. 2 years ago. 2 years ago. Mayo, hindi ako nagkakamali, May 2018. Isinulat ko na yan, yung tungkol kay Wanda Teo, kaya binabanggit siya ni Aguirre. Pero si Aguirre, siya naman ang gumawa ng BUA. Kung sabi, hindi ka rin kumita rin. May order niyan. Tsaka yung mga tao dyan ikaw naglagay niyan Di ba sinasabi nga namin sa inyo, meron siyang gustong i-accommodate dyan. Yung mga taong yun na nag-advise sa kanya, na ito, boss. Oo. Ito, pagkakapirahan nito. Yan magagaling Diba? Nasa loob. Ayan ang dyan, katotohanan dyan. Pare-pareho na kinabang yan.